Sige mga gwapo at maganda, ako si Hari Sultan. At naalala niyo ba ang matapang na babaeng pulis na ito na naging laman ng balita sa buong mundo? Talaga? Naririnig ko ang sinasabi mo. Sa bansang ito, may kalayaan tayo sa pagpapahayag. Gaya ng palayaan niyo. Hindi niyo kailangang sumang-ayon ng mabusbuhan at malaya kayong tumayo rito, makapag-usap o lumayas. Pero hindi naman sila nagiging agresibo. Hindi naman sila. May ilang mga salbahe na pumupunta dito, sinisira ito, sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo. Risgo nila yun. Kaya naalala kong babaeng ito. Sinabi niya sa kanila, lumayas kayo sa madaling salita. Tanga yan dito, Kenny. Taliwas talaga sa isa pa. Wala tayo dun! Wala tayong control doon. At ito ang silangan Londres. Whitechapel ito, tirahan din ng mga Bengali. Ano ang problema? Ako. Naiintindihan ko na ayaw ninyong marinig ito. Mas mabuti pang lumayo kayo at huwag siyang pakinggan. Sinabi ko noon na parang hindi ito tunay na pagbabago sa institusyon. Sige, parang isang matapang na pulis lang ang sawang-sawa na sa panunood ng mga video kung saan niyuyurakan ang mga pinahahalagahan ng kanyang bansa. Ang kanyang departamente na dapat nagpapatupad ng batas ay wala namang ginagawa. Hindi ko rin alam kung ano na nangyari sa kanya. Sa pagkakaalam ko, wala namang nangyari sa kanya dahil ginawa natin siyang bayani. Pinuri siya ng lahat sa buong bansa at maging sa labas ng UK. Hinangaan siya ng mga tao. Pinuri siya ng mga tao. Napansin din ito ng media. Kaya ang Met Police ay wala pang lakas ng loob na tanggalin siya. Pero, hindi pa dapat tayo magdiwang agad dahil ang buong institusyon ng pagpapatupad ng batas, hudikatura, burokrasya at ang political establishment, bawat institusyon sa UK ay labis na nakahilig sa kaliwa at halos maging woke na ito. Sige, kaya walang magandang mangyayari kung ang isang institusyon ay naging woke na talaga. Tingnan mo itong matapang na makabayan na kinakaharap ang isang woke na pulis. Sige, panoorin mo ito. Kaya itong makabayan ay inaalis ng woke na pulis na ito dahil lang sa pagwagayway ng Union Jack. Iyan ang dahilan kung bakit. Iyan ang dahilan kung bakit may Union Jack ako dito. Meron akong bandila ng Amerika at syempre, meron din akong bandila ng Australia dahil sa hindi malamang dahilan mga pare. Sa hindi malamang dahilan. Natural lang na nakakainis ito sa mga Muslim. Sige, may punto naman. Gusto nilang iwagayway ang kanilang syahada na bandila. Gusto nilang iwagayway ang bandila ng Palestina. Gusto nilang iwagayway ang bandila ng Taliban. Gusto nilang gawin yon. Pero sa sarili nating mga bansa, ang mga bandila natin, ang sarili nating mga bandila ay sinusunog, tinatapakan at hindi iginagalang. Habang mas malakas silang sumisigaw na itago mo ang mga bandilang ito, mas lalo mong dapat ilabas ang mga bandila natin. Lahat ng ito ay mga bandila ko, lahat sila. Dahil ito ay isang banta sa ating sibilisasyon. Isa itong suliranin ng sibilisasyon na kinakaharap natin. Kaya tingnan ninyo ito. Napaka-interesante. Isa pa ikukulong na kita. Hey? Public order. Nakakatawa ka kaibigan, nakakatawa ka. Ibalik sila. Kaayusan sa publiko, Pa. Isa siyang tagapagpatupad ng kaayusan sa publiko na nagpapabalik sa kanila. Ibalik sila. Ibalik sila. Ibalik sila. Ayaw namin sa kanila. Halika at kasuhan mo ako. Alam mo, medyo gusto ko na rin maaresto. Sige, gagawa na lang ako ng gulo. George, gusto mo bang mag-umpisa ng seryosong diskusyon? Fedora, gusto talaga kita. Alam mo ba ang paglabag sa kapayapaan? Alam ko. Sige nga! hindi, papasikin ko ito ng pira-piraso. Ano yon? Paglabag sa kapayapaan, kaya nagdudulot ka ng kaba, panliligalig. Mali yan. May paglabag sa kapayapaan kapag may nasaktan, maaring masaktan o sa harap ng taong iyon. May nasaktan. Arestuhin sila dahil sa sinabi nila yon. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Sino ang dapat mapinsala dito? Parang nag-iisa siyang mandirigma, kaya dapat siyang protektahan. Ang mga taong talagang lumalabag sa kapayapaan, ang siyang gumagawa ng pananakit. Tama ba? Tama ka. Iyan lang ang isyong nagpapagalit sa publiko ng Britanya. Itong nakaraang 3 taon, mula Oktubre 7, 2 taon at kalahati na. Britanya at halos lahat, di ko inasahan mangyari ito sa Australia. Pero ang mga pulis natin,
ay talaga ring nagpapakababa. Ayaw ng kapulisan gawin ito. Pero pinipilit sila ng mga kaliwang politiko na magpa-under sa mga Muslim. Sige, matagal nang na-islamize ang London sa nakalipas na 20 o 30 taon. Naging malinaw lang ito sa buong mundo dahil sa mga demonstrasyong ito. Pero itong isang pagkakataon na nawala ang suporta ng publiko dahil nakita nila kung paano laging marahas nila sa mga katutubo. Hindi nila ginagamit ang parehong dahas sa mga Muslim, kundi nagpapakababa pa nga kapag nilalapastangan ng mga bantayog ng digmaan ng Britanya o pambansang simbolo. Hindi sila naglalabas ng batuta. Nagmamakawalang silang magpakalma. Pakiusap, bumaba po kayo, sir. Kaya, itong ibig sabihin ng paglabag sa kapayapaan. Sinasabi ng common law, May aktwal na nangyayaring pinsala, kaya walang pinsalang nagagawa gamit ang mga salita. O malamang na magdulot ng pinsala. Maaaring magdulot ng pinsalang sumisigaw, ipadala sila pabalik sa tao o ari-arian, o matakot ang iba dahil sa karahasan, pagbabanta, kaguluhan, ilegal na pagtitipon at iba pa. Pwedeng arestuhin ng pulis kahit walang warrant. Kaya dapat arestuhin ang gumagawa ng pinsala, hindi ba? Kita mo, kaya nawawala na sa katinuan ang mga pulis sa Britanya at nagpapakagago ang woke na pulis na ito. Pasensya na, walang GoFundMe para sa kanya kung matanggal siya sa trabaho. Nakakatawa yan, opisyal. O, alam mo kung bakit? Wala pa akong nakitang ginawa mo yan sa mga kaliwa ngayon. Yung mga talagang dumating at naging marahas. Hindi mo naman. Alam mo sir, magandang tanong mo. Hindi, tama. Alam mo kung bakit? Kasi nilalagay ko ang pananagutan sa'yo. Hindi mo gusto yan, putang ina. Hindi mo ginagamit ang F-word. Baka gamitin ko yan laban sa'yo. Sige na. Ni minsan, hindi kita minura. Palagi akong magalang sa'yo. Pinapayagan akong magmura ayon sa batas. Kung ayaw mo, hubarin mo ang uniforme mo. Kung na-offend ka sa salitang F, tanggalin mo ang uniforme mo. Nakakatawa kasi, tapos na ang kapangyarihan mo. Oh, akala mo matatakot ako sa otoridad mo. Malabo yan, sir. Malabo yan. Tama na, titilan mo na ang pagbabanta na magkukulong ka ng tao. Hindi mo kaya at pinapayagan akong murahin ka dahil hindi ipinabad sa batas. Sige, umalis ka na. Alam mong tama ako, kaya pinapalis mo ako. Pero sinasabi mo pa rin mali ako. Pinapayagan akong tumayo dito. Metro, na pinapayagan akong tumayo dito. Ayaw mo nam talaga nito. Gamitin ang kanan at padaanin siya bago siya magsimula. Dito mo talaga gusto. Sinasabi ko, nasa kanan siya at hindi ko siya palalagpasin. Nilalagay mo siya sa panganib. Oo. Oh, puro sila mga woke na siraulo. Mga talunan naggalit sa sarili, mga talunan. Kinamumuhian nila ang sarili nilang kultura at pagkakakilanlan, pati mga halagang nagbigay sa kanila ng lakas, magsalita laban sa gobyerno o umiiral na kalagayan. Sa kabila nito, kinamumuhian pa rin nila ang mga halagang yon at hinahangaan pa ang mga halaga ng mga taong handang itapon sila mula sa bubong. Ipaliwanag mo nga kung paano naging makatwiran yon. Alam mo ba, kulang sa kritikal na pag-iisip mula sa pulisya. Hindi kami pumunta at nagkamali minsan. Sinasabi ko sa iyo yan. Ang degree mo na Buckingham University sa India ay para sa common sense. Ginawa niyo ba, mga pare? Puro puti silang lahat, mga pare. Lahat sila ay mga woke na siraulo. Ipapakita ko sa inyo ang totoong mukha ng woke na siraulo. Pangako, gagawa ko ng dedikadong video ukol dito. Si Batang Baba inatik sa Tower Hamlin. Sino ang nagulat? Patutugtugin ko ang 3 minutong video. Susubukan kong wag sumabat dahil sobra na ito sa katangahan. Ayos ba? Kristiyano ka, Kristiyano ka. Isa itong bansa sa gitna ng silangan. Isa itong bansa sa gitna ng silangan. Isa itong bansa sa kanluran. Wala akong pakialam. Nasa pagitan ito ng at ng pulis. Tumahimik ka, oo, pero nasa publikong lugar ito. At syempre, hindi ito simpleng otsubok lang. Hindi. Tingnan mo ang Binawi ni Muhammad ang kasunduang pangkapayapaan. Baliw ka ba? Baka nga hindi alam ng tanga kung paano baybayin ang Quran. Wala siyang alam sa mga nasa aklat. Ang Islam ay isang napakasamang ideolohiya para sa kanluran. Ang Kristyanismo ay isang napakasamang ideya. Isa itong reliyon mula sa gitnang silangan. Tama ka ba? Tingnan mo ang takbo ng isip niya. Una,
Sinabi niya ang Kristyanismo ay isang pasistang at masamang reliyon. Pagkatapos, sinabi niyang tulad din itong relihiyon mula sa gitnang silangan. Kaya masama ang Kristyanismo dahil isa itong reliyon mula sa gitnang silangan. Ngayon, ano ang ibig sabihin niyan para sa Islam? Masama rin ang Islam. Kaya kung masama ang Kristyanismo, bakit mo pinagtatanggol ang Islam? Kaya sinasabi ko mga pare, ateista ako. Woke ang mga ito, hindi siya Kristiyano, at galit sa Kristyanismo. Hindi rin siya Muslim. Malamang ay isa rin siyang ateista. Hindi ganito ang inisip namin nung isinusulong ni Richard Dawkins ang rebolusyong ateista o ang tinatawag ngayong bagong kilusang ateista. Hindi namin inakala na mangyayari ito. Madalas tanungin si Richard Dawkins, saan mo kukunin ang moralidad mo kung wala ang Diyos? Ibig sabihin kapag nawala ang Kristyanismo sa kanluran, nagsawa at napagod na siya sa paulit-ulit na tanong. At palagi niyang sinasabi, gagamitin ng rason ang rason. O ito ang naging resulta niyan. Si Richard Dawkins pa rin ang aking intelektual na idolo. Wala akong nararamdaman para sa kahit anong reliyon. Gayunpaman may antas ako ng respeto para sa iba't ibang reliyon. At ang Kristyanismo ang nasa itaas. Malaki ang respeto ko sa Kristyanismo. Dahil nakita ko mismo ang epekto ng pagtanggal ng Kristyanismo. Maaring tunog arogante na iniisip kong masyado akong magaling para sa reliyon. Pero hindi yon ang ibig kong sabihin. Kailangan pa rin ng mundo ang reliyon. Ang sinasabi ko ay laging mas maganda ang kalalabasan kapag may mga checks and balances na nakalagay. Kaya kahit na secular ang kanluran, Kristiyano mga pamantayan pa rin. Sila ang nagpapanatili ng kaayusan dito sa matagal na panahon. Noong nanghina ang Kristyanismo sa pagpapalit ng siglo, nakita natin ang pagbagsak ng moralidad ng ating lipunan. Isa sa mga posibilidad ay baka lahat ay maging hedonista. Kahit ang mga Kristiyano noong panahong yon ay hindi ito inasahan. Ang mga Kristiyano noon ay iniisip na kapag nawala ang Kristyanismo at lahat ay naging ateista, lahat ay magiging bakla. Isa ito sa mga pinakakinatatakutan noon, lalo na nung simula ng dekada 2000. Ito ang pinakamalaking kinatatakutan noon. Wala talagang nag-isip noon na ang susunod na henerasyon ng mga ateista ay magiging woke at gagawa ng palusot para sa Islam. Walang nag-iisip ng ganoon. Hindi namin inasahan yon mga kaibigan. At kaya siguro, halos imposibleng hulaan ang hinaharap. Isang maliit na kislap lang ang pwedeng mangyari kahit saan sa hinaharap natin. At kaya nitong baguhin ang ating sibilisasyon nang lampas pa sa ating inaasahan. Iyan ang aral ng kwento. Kaya kapag may binago ka, kahit kaunti lang sa antas ng lipunan, pwedeng malayo ang maging epekto nito. At ito ang nakikita natin. Parehong itong mga loko-loko, parehong itong mga woke na loko-loko, ay literal na kumakampi sa mga Islamistang galit na galit sa kanila. Mapipilitan ang babaeng ito na magsuot ng hijab o niqab kung biglang maging Muslim majority na bansa ang UK bukas. Mangyayari yan. At ang dahilan kung bakit magiging mas Islamiko ang UK kaysa sa ilang Muslim na bansa ay dahil ang mga Muslim sa UK ay lumaki sa ilalim ng anino na isang banyagang dominanteng kultura. Kahit sekular, kanluranin, Kristyanismo at iba pa. Lagi nilang nakikita ang sarili bilang biktima at naghihintay ng tamang oras para umatake. Kaya sinabi ng UAE na hindi na nila ipapadala ang kanilang mga anak sa universidad sa Britanya dahil mas radikal pa raw ang mga ito kaysa sa mga radikal sa Pakistan. Hindi ganito karadikal ang mga universidad sa Pakistan. Sa totoo lang, nagsimula na ring mag-lecture ang mga mula sa sekular na institusyon sa Pakistan. Kaya pababa na rin sa kasamaang palad. Hindi ko rin maipagmalaki yon. Hanggang kamakailan, hindi kasing Islamisado ang mga universidad sa Pakistan kumpara sa Britanya at siguro sa ilang institusyon sa Amerika. Lumayas ka, umalis ka sa lugar na to. Wala namang may gusto sa'yo dito. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Ang mga ninuno mo malamang ay nang abuso lang ng mga tao. Yun ang totoo. Hindi yan mga migrante. Hindi yan totoo. Go away, you weirdo! Get alive! Nag-i-star ang mga tao at masayang nagkakasama sa komunidad. Tumataba dahil sa Ramadan. Tinikal na mas maraming tao ang tumataba. Hindi mo nga naiintindihan. Wala ka namang ginagawa para sa komunidad mo. Wala kang ginagawa para sa komunidad mo. Wala kang ginagawa. Hindi kasi hindi ka tinatanggap. O hindi ka naman tumutulong. Pumapatay ka lang ng tao. Lumabas ka! Tingnan niyo ang kalagayan ng mga taong ito, mga pare.
Tinuturing sila ng Islam bilang mga ganap na masama. Bilang mga ganap na masama. Ganito rin tinitingnan ng Islam ang mga ito. Panoorin niyo ang video na ito. Tingnan niyo kung gaano katangga ang mga taong ito at ang mga Muslim na sinusubukan nilang suyuin. Nakakaawa talaga. Talagang nakakaawa. Pero alalahanin natin sila. Alalahanin natin ang mga taong ito. Hindi natin sila parurusahan. Hindi natin sila itatapon mula sa mga bubong o kung ano paman. Pero aalalahanin natin sila kapag isinulat natin ang kasaysayan ng panahong ito. Wala kailangan gawin na gano'n. Magkakampi tayo, bro. Hindi tayo magkakampi. Oo, magkakampi tayo, bro. Narinig mo? Sabi ng mga woke, welcome ang mga refugee. Tulad ng babaeng tinitingnan mo kanina. Ibig sabihin ba hindi na kailangan yon? Magkakampi tayo at sila yung tinutukoy na Muslim. Hindi na kailangan yon. Magkakampi tayo, bro. Hindi tayo magkakampi. Oo, magkakampi tayo. Sabi niya, hindi, tayong Diyos. Bastos ka. Ikaw. Tingnan mo ang mga lalaking ito. Lahat lalaki, walang babae. Wala ni isang babae. Ang mga woke na ito ay kabaligtaran yan. Feminismo, LGBTQ, pabagsakin ang sistema. Magkabilang dulo. Kabaliktaran. At galit na galit sila sa kanluran kaya hindi nila makita yon. Siya na ang babae. Tapusin na ang usapan. Siya ang lalaking yon. Ito ang woke. Sabi niya, magkakampi tayo. Pero sagot nila, hindi. Nagsimula ng pag-atake sa mga bakla sa Australia. Hinihintay kong mas marami pang ganito ang mangyari. Pagkatapos, hinihintay ko pa rin makita ang mga siraulong ito na parang hindi mo alam. Alam mo, marami na akong ipinalabas na video ng mga babaeng kanluranin na hinaharas ng iba't ibang kultura, di ba? Mula sa mga patriarkal na lipunan, mula sa mga sobrang misogynistikong kultura. Akala mo siguro, magbabago na yung babae. Marahil nagbago na sila dahil nakakatakot talaga yung naranasan nila. Pero hindi dapat tayo mabuhay sa mundong bawat babae kailangan pang makaranas ng sexual na pang-aabuso mula sa banyagang lalaki para lang maintindihan na magkaiba ang mga kultura. Hindi lahat ng kultura ay pareho. May mga nabiktima na ng ilan sa mga taong ito at sobrang indoctrinated na sa ideolohiya nila kaya hindi pa rin sila nagbabago ng paninindigan. Lumayas ka! Wala namang may gusto sa'yo! Malinaw naman! Alatang insecure ka. Hindi ako insecure, ikaw ang insecure dahil nandito ka sa magandang komunidad at komunikasyon. Ilang beses na, yan ang punto ko. Bakit kayo nag-aalaga sa isa't isa kung wala namang ginagawa para sa inyong kalayaan? Pinoprotektahan nila ang isa't isa. Palabasin mo lang ang pusa sa kwarto. Anong ginagawa mo? Lumabas! Wala may gusto sa'yo! Naiinis ako! Kalmo lang. Relax! Nakakadiri ka, lalaki! Salamat. Oh! Ang ideolohiya, kilala sa pagiging marumi, ay sinasabing iniisip ko. Nilinis mo ba ang sarili mo? Oo, naglilinis lang. Ang reliyon nila ang napapalinis sa kanila. Mabaho ang mga Kristiyano! Relihiyon nila ang dahilan ng kalinisan nila. Ito ang sagradong lugar ng Islam. Anong ginagawa mo? Lumabas ng kwarto. May mga Muslim dito, kaya sinasabi nilang may mga Muslim dito. Ito ay Mina, sa tingin ko, sa Saudi Arabia. At ito ang iniwan nila. Ang dami nito. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung gaano kalinis. Sabi nila mabaho raw ang mga Kristiyano. Pero tingnan mo kung gaano kalinis dito sa Birmingham. Pero makalipas ang 10 minuto, Ito na ang lugar ng mga Muslim. Isama mo ang benepisyo. Pumunta ako ngayon sa James Turner Street, Birmingham, 165. Isang puting lalaki ang naglilinis ng kalye. Hindi ganyan gumagana ang Islam. Madala ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo, magiging ikatlong mundo ka rin. Kaka-record ko lang ng video. Siguraduhin mo panuorin mo yung video na yon. Ipinapakita doon kung paano talaga hindi kumikilala ng pasaporte ang mga maruruming asal na ito. Isa itong usaping pangkultura. Matagal bago malampasan ang sariling kultura. Pero sino ba ang nag-brainwash sa mga anak natin? Ay, pasensya na. Kailangan ko itong ipakita sa'yo. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Malaki ang kawa nila at dito sila nagluluto ng pagkain para sa marami. Ganito sila magluto.
Kaya inirekomenda ng propeta ng Islam ang pag-inom ng ihi ng kamelyo kung ikaw ay may sakit sa tiyan o kung anuman. Oh? Ayan na. Si Zakat Naik, isa sa pinakasikat na tagapagtanggol ng Quranikong Islamista, sabi niya, "Oo, alam mo, ayos lang yan. At kahit sa mga first world countries, alam ko na ang mga taong ito ay nabubuhay sa mahihirap na kalagayan." Lugar ito ng mga Pakistani at Bengali sa Saudi Arabia, kaya malinaw na dito pumupunta ang mga ito bilang murang manggagawa. Walang akses sa pasilidad, pero kung malinis ka at kontrolado mang kalinisan, nasa iyo ang kontrol. Sinasabi ko, ang third world ay third world dahil sa mga tao nito. Iba ang pamantayan nila sa kalinisan. Tingnan mo. Ito ang gusto kong ipakita sa'yo. Tingnan mo kung gaano kalinis ang mga Muslim. Oo, tingnan mo kung gaano kalinis. Ito ang kinatawag na ablusyon. Papunta na sila magdasal at kailangan nilang maghugas ng sarili. Ganito sila. Kaya hinugasan nila ang kanilang mga paa gamit ang tubig na ito. At ginagagiti nila yon sa pagmumumog. Isipin mo kung gaano kabaho ito. Lahat sila ay mga Muslim, okay? Irilinis nila ang kanilang sarili. Ngayon, gusto kong sabihin na hindi lahat ay ganito ang ginagawa, pero ganito ang paraan ng mga mahihirap na Muslim. Lahat sila naghuhugas ng kamay, paa, at nagmumumog gamit ang maruming tubig na yon. Kaya ganito sila kalinis. Itong babaeng hindi naghuhugas ay binigyan ng punto ng mga Muslim na ipinagtatanggol niya. Itong lalaki naman, mukhang baklang Muslim, sabi niya tinuturuan kanila maglinis ng sarili. At pagkatapos, ginamit niya yon. Ilinis mo ba ang lecheng sarili mo? Oh, Para turuan ka ng mga Muslim kung paano linisin ang sarili mo. At ipinakita ko sa'yo kung paano linisin ang sarili nila. Ang relihiyon nila ang nagtuturo ng kalinisan, mabaho ang mga Kristiyano. Sino siya? Isa siyang tarantadong pasista at nakakadiri. Ano naman siya? Sino ka? Di ko alam. Tinakpan ko lang mukha ko kasi nabibideo siya. So, natatago ka? Oo, kasi nabibideo siya. Kaya hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Sino ba siya? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala, pero nadiikot siya at nag-aasal racist. Halaga? Anong sinabi niya? Wala ka bang pandinig? Eh, hindi ko naman narinig. Matalino siya para malaman na kasabot ni Batang Bob ang lalaking yon. Ang ganda nito. Gusto ko pang mas maraming woke na tanga ang mabunyag. Alam na natin ang mga Islamist, pero itong mga tao dapat talagang mabunyag. Narinig ko siyang nagsabing kailangan niya ng joint. Yun lang. Bakit ang tapang mo? Umalis ka na! Hindi na niya ako sinusundan na yon. Hindi kita sinusundan. Hindi ako alis. Hindi niya ako sinusundan. Umalis ka na! Dito ako dadaan. Umalis ka na! Umalis ka na. Tomboy siya. Isipin mo yon. Hinihintay ko lang ang sandali na yon. Alam mo, nagsimula na ang pambubugbog sa mga bakla. Hinihintay ko ring painitin ng mga Muslim ang sitwasyon dahil hindi nila mapipigilan ang sarili nila. 100%. Nakita na natin ang mga Sharia patrol sa New York. Nakita na rin natin ang mga Sharia patrol sa Birmingham, pati na rin sa ilang bahagi ng London. Nakita na natin yan. Mga mahal kong Muslim, pakiinit timpang sitwasyon laban sa kanila. Pakiusap, ayaw namin sa kanila. Magbibigay lang yan ng magandang video clips at yan ang gusto natin. Kaya mga mahal kong Muslim, magpakatatag kayo. Manatiling matatag sa inyong paniniwala. Ang mga taong ito ang pinakamasama sa lahat. Mga Kristiyano at Hudyo, sa totoo lang, sinasabi ko lang na ang mga Muslim, Kristiyano at Hudyo lang ang mga tao at ang mga sabin na isang lahi na wala na ngayon. Kristiyano at Hudyo lang ang pinapayagang maging dimi ng mga Muslim. Ibig sabihin ay pangalawang uri ng mamamayan. Kaya kailangan magbayad ng jizya at iba pang buwis. Pero kahit papaano, pinapayagan kang mabuhay kasama nila. Oo, ang isang Kristiyano at Hudyo ay hindi pwedeng magpatayo ng bahay na mas mataas kaysa sa bahay ng isang Muslim. Hindi sila pwedeng magtayo ng bagong simbahan o sinagoga, pero pwedeng nilang alagaan o panatilihin ang orihinal na mayroon na. Kaya masasabi mong masuwerte talaga ang mga Kristiyano at Hudyo sa lupain ng mga Muslim. Pero ang mga taong ito, ay hindi nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Mapipilitan siyang pahabain ang kanyang buhok at mapipilitan siyang magsuot ng burka. O maaari silang ipatapon. Pero sa anumang kaso, wala namang mangyayaring ganyan. Pero yan ang kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya mga mahal kong Muslim, pakiusap lumabas kayo. Hindi kayo sumusuko. Palagi kayong matatag at agresibong ipinagtatanggol ang inyong paniniwala. Gawin nyo. Gusto naming malaman ng mga taong ito. Lumayo
Halika! Nakakatakot ka! Lumayo ka sa akin! Bakit? Lumayo ka lang! May kung ano sa mukha mo at sinusundan mo ako! Nayang tinatakot mo na siya, Blue! Sinusundan niya ako, Blue! Hindi kita sinusundan. Dito talaga ako papunta. Ano get this, brother? Lumayo ka. Saan? Lumayo ka! Lalaki ka! Lalaki ako. Lumayo ka. Hindi ako lalaki! Lumayo ka! Ang aking transisyon! Ano tawag? Saan? Bakit mo ginagawa yan? Lumayo ka! Hindi siya tinutulungan. Parang sinasabi niya, lumayo kayo mga kapatid ko Muslim. Bakit hindi nila ako tinutulungan? Sinasabi ko sa'yo, itong mga tao na to ang pinakababa sa Islam at sa paningin ng mga Muslim. Pinakababa talaga. Mga bulok sila, bakla, tomboy. Adik sa droga, ganyan ang tingin ng mga Muslim. Stereotypical na pananaw lang to. Kaya sinabi ng lalaki na hindi tayo magkakampi. Tahimik lang kami kasi mga useful idiot kayo. Pinagdatakpan nyo kami, pero mas galit sila sa kanila kaysa sa mga Udyo at Kristiyano. Sinasabi ko lang sa'yo, Umalis ka na! ahalis na ako. Sige, saan? Tigilan mo na ako sundan! Hindi kita sinusundan! Umalis ka na! Why so aggressive? Uy, Babes. Ang tapang, pare. Ano bang sinasabi mo sa kanila, pare? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano. Sinabi ko sa kanya, palayain mo ang batang to at bababa ako. Hindi, hindi, hindi! Magaling, Batang Bob. Ano ang pinakamagandang lugar para mag-box pops ngayon? Para gawin ang ano? Punod na mga interview, malapit o sa banda ng mosque. Kaya maging katulad ng taong humarap dun sa woke na opisyal at maging parang Batang Bob. Mas gusto kong mag-isip habang nakaupo lang. Kaya dito na lang ako. Pero nanonood pa rin ako, mga pare. Tandaan nyo, kayo may kulay lilang buhok at singsing sa ilong na woke na baliw, isang bagay lang ang tandaan nyo. Tinuturing kayong pinakailalim sa hierarkiya na itinakda ng Islam. Pinakailalim talaga.